So, before we start our topic for the day, um, we have a motivation game called the 4 Picks One Word. First, what is the first picture or the 4 picture it's all about? Okay, what is it? Yes, it is university, correct? How about the second one? Very good, it's fencing. How about the third one? I think, right? Medicine. And how about this? You're so good. It's Spain. And the last one is literature. Everyone, today I will discuss the module 6, which is entitled with Rizal Universidad Central de Madrid. First, Rizal went to Madrid and enrolled in the Faculty of Medicine and Faculty of Philosophy and Letters. Doon daw pumunta si Madrid sa Ateneo de Madrid Universidad Central de Madrid upang mag-enroll sa Faculty ng Medisina at Filosofiya at Letters. He also studied, nag-aral din siya ng pagpinta at pag-iskalpultura sa Academia de Bellas Artes de San Fernando sa Madrid. Ayon dito, siya ay nag-aral sa pagpipinta at pag-iiskalpultura sa Academia daw ng de las Artes de San Fernando. Nakakuha siya ng scholarship kasi matataas ang kanyang mga grades. So, matataas ang kanyang mga grades, kaya nagseryoso siya sa pag-aaral para makakuha ng scholarship sa Madrid. Tapos ang lagi niyang pinupuntahan sa Madrid ay ang mga galleries, museums, and pupunta din siya sa Paris para ma-observe kung paano yung pamumuhay nila doon. Tapos bumili din siya ng mga libro katulad ng libro tungkol sa medisina, filosofiya, lengguwahe, arte, at historia. Tapos, sumulat din siya ng mga artikulo o mga poets o mga tula na nagpapatungkol sa patriotism o pagmamahal sa bayan, nationalism, pagmamahal sa bayang Pilipinas, romance o pag-ibig, speeches o mga speech on declamations, impromptu, etc. Nag-aral din siya sa arts kung saan natutunan niya mag-sculpture, puminta at kung ano-ano pa. At nag-deliver siya ng speech ni-request ng kanyang mga kaibigan na si Luna at Hidalgo dahil sila'y nanalo sa National Exposition of Fine Arts in Madrid. Sila daw ay nanalo sa exposition na nangyari sa Madrid nanalo sila sa pagpinta dahil kilala natin si Juan Luna bilang magaling na pintor. At meron siyang itinatag. Ito ang Asociación Círculo Hispano-Filipino Brotherhood of Masons. Sumali siya dito upang may paglaban at makalaya ang mga Indio mula sa mga mestizo. Kasi ang paniniwala natin sa mga Indio, ito ay mga native Filipinos o mabababang uri. Kasi iniisip nila ang mga Indios ay mga bobo. Ngunit ang mga Indio ay may angking talino rin. At nag-aral siya ng fencing, shooting, marksman at swordsman sa Madrid. Siya daw ay nag-aral ng pakikipaglaban ukol sa pag-fencing, pagbaril, at pagiging magaling na swordsman or
magaling sa paggamit ng espada. Good day everyone. I will discuss the medical studies at the University of Santo Tomas 1887 to 1892. First bullet, siya ay nagsimula sa kanyang pag-aaral sa University ng Santo Tomas noong 1877. Matapos mag-aral sa Ateneo, itinuloy ni Rizal ang kanyang pag-aaral sa UST noong 1877 sa kursong Pre-Law, na mas kilala bilang Metaphysics dahil na rin sa kagustuhan ng kanyang ama. Second bullet, bilang isang Domitian, nagtagumpay siya, nanalo ng maraming parangal sa panitikan noong panahon niya sa universidad. Third bullet, nagkaroon siya ng ilang romantic na relasyon sa mga babae noong panahon niya sa UST. Fourth bullet, active niyang ipinagtanggol ang mga kapwa niyang estudyanteng Pilipino laban sa panginsulto at diskriminasyon mula sa mag-aaral na Espanyol. Next, mother opposition to higher education. First bullet, tinutulan ni Doña Teodora si Rizal sa kanyang mataas na edukasyon sa Universidad ng Santo Tomas. Ang bagay na ito ay lubos tinutulan ni Doña Teodora sapagkat tumatak na lubusan sa kanyang alaala ang insidente kung saan binitay sa pamamagitan ng garote ang tatlong paring martir, ang Gumburza, sa harapan ng maraming Pilipino. Nabanggit pa nga niya na minsan na sapat na ang nalalaman ni Rizal at kung madadagdagan pa ito ay maaring mapugutan din siya ng ulo. Second bullet, sinabi niya na ang karagdagang edukasyon ay maglalantad kay Rizal sa mapanganib na kinakaharap ng mga Pilipinong humawan sa authority. Ang dokumento ay tungkol sa pananaw ni Jose Rizal sa edukasyon. Naniniwala siya na ang edukasyon ang susi upang maging malaya mga Pilipino mula sa kolonyalismo ng Espanya. Itinuturing niya ang edukasyon bilang paraan upang may paglaban ng mga Pilipino ang kanilang bansa nang hindi gamit ang armas. Nais din niyang magkaroon ng kamalayan ang mga Pilipino sa kalagayan ng lipunan sa pamamagitan ng edukasyon. Third bullet, ang kanyang pagsalungat ay naimpluwensyahan ng malagim na pananampalataya ng Gumburza. Last, naniniwala si Doña Teodora na ang pagsulong sa pag-aaral ni Rizal ay maaaring humantong sa pagpatay sa kanya ng mga otoridad. Doon nga sa sinabi ko sa first bullet, ayaw talaga ni Doña Teodora or tinutulan niya talaga si Rizal na mag-aral sa UST dahil nga sa kanyang naalala na pagbitay sa tatlong paring martir. Rizal enters the university. April 1877. Rizal was then nearly 16 years old, matriculated in the University of Santo Tomas, taking the course on philosophy and letters. He enrolled in this course for two reasons. First, his father liked it, and second, he was still uncertain as to what career to pursue. During his first year term in the University of Santo Tomas, Rizal studied cosmology, metaphysics, theodicy, and history of philosophy. Sabi dito, nung 16 years old si Rizal is nag-enroll siya sa University of Santo Tomas para mag-aral ng pilosopiya at mga liham. And may dalawang rason daw kaya siya nag-enroll sa course na Philosophy and Letters. The first reason is sa kagustuhan ng kanyang ama. The second reason naman ay dahil sa kawalan niya ng katiyakan sa kanyang magiging karera sa buhay. Nung first year niya naman sa University of Santo Tomas, nag-aral siya ng mga paksa like cosmology, metaphysics, theodicy, and history of philosophy. Good day everyone. I will discuss the next part of our reporting, which is the Finnish Surveying course in Ateneo of Jose Rizal. So sa Santo Tomas University siya una nag-take ng course na Perito Agrimensor or Expert Surveyor. When we say expert surveyor, sila yung mga dalubhasa sa pag-e-examine at susuri ng mga lupa or any kinds of landform, kabundukan, kapatagan, kagubatan, at katubigan. Like para din silang engineer.
kailangan nilang sukatin ang bawat sulok ng isang specific na lugar, and also kung kaya bang patuyuan ng mga buildings or structures, and kung mataba ba yung grupo ay kayang pagtamnan ng mga gulay, prutas, at kung madalas bang magkaroon ng floods sa lugar na iyon. At hindi rin naging mahirap para kay Rizal na i-take ang course na expert surveyor because nag-excel siya sa bawat subjects, and also he achieved a gold medals in agriculture and topography. But dahil sa below age, at 17 years old pa lang siya noon, hindi siya binigyan ng titulo or diploma kahit nakakapasa siya sa final exam. But later on, November 25, 1881, ay ibinigay din ito sa kanya. And also, he participated in extracurricular and became the president of the Academy of Spanish. The next topic is romances with other girls. After the relationships with Segunda Katigbak, na in love naman siya kay Leonor Rivera, known as Miss L. But he stopped courting for 2 reasons. Hindi pa siya totally nakaka-move on, or hindi pa healed. Hindi pa siya totally healed kay Segunda Katigbak. And yung family ni Miss L ay ayaw ng tatay ni Rizal. So, nung nag-second year college siya or sophomore, nag-boarding siya kila Doña Concha Leyva. At kapitbahay din lang nila si Kapitan Juan and Kapitana Sanday Venezuela. At meron silang anak na babae. Ang pangalan ay Leonor Valenzuela. Ipinanganak in Camiling, Tarlac noong April 11, 1867. And later on, na-engage sila at ang nickname ni Leonor or ang pangalan na inilalagay niya sa sulat niya kay Rizal ay Timis, as a sign of their romantic love and intimate relationship. Victim of a Spanish officer's brutality. During the summer vacation in 1878, he was walking in the street. He dimly perceived the figure of a man while passing him. Not knowing the person due to darkness, he did not salute nor say courteous good evening. The vague figure turned out upon Rizal, whipped out his sword, and brutally slashed the latter on the back. Rizal reported the incident to General Primo de Rivera, but nothing came out of his complaint because he was an Indio, and the abusive lieutenant was a Spaniard. In a letter to Blumentritt, dated March 21, 1887, he related, "I went to the Captain General, but I could not obtain justice. My wound lasted 2 weeks." Noong summer 1878 daw, sinalakay si Rizal ng isang tenyente na Espanyol na naglaslas sa kanyang likod gamit ang kanyang espada. Matapos na hindi sinasadyang hindi sinalubong ni Rizal sa dilim. Ang nangyaring iyon ay iniulat ni Rizal kay Gobernador General Primo de Rivera, pero hindi siya nakatanggap ng hustisya dahil sa diskriminasyon sa lahi. And sa isang liham naman kay Blumentritt noong March 21, 1877, ikwinento niya na yung sugat niya is tumagal ng 2 linggo bago ito gumaling. Now, I will discuss the other literature of Rizal. The first one that I will discuss is that to the Filipino youth na sinulat niya noong 1879. Ito ay isang tula na ginawa ni Rizal para sa isang contest. Ang title ng poem niya na ito
ay A la Juventud Filipina na in English ay To the Filipino Youth. Written for a literary contest by the Liceo Artistico Literario of Manila. Ito ay samahan noong panahon ng mga Espanyol upang paunlarin ang sining at panitikan. Sumali si Rizal sa contest na ito noong 1879 at dito niya sinulat ang tulang A la Juventud Filipina or in English ay To the Filipino Youth. Awarded first prize recognized by Spanish literary authorities. Ang tulang A la Juventud Filipina na sinulat ni Rizal ang nanalo ng first prize sa contest at pinuri rin ng mga Espanyol ang poem na sinulat ni Rizal. Notable for its nationalistic concept, Filipinos as the fair hope of the fatherland. Ang tulang ito ay kinilala dahil sa mensaheng dala nito na kung saan hanggang ngayon ay kilala pa rin si Rizal dahil sa quote na ang kabataan ang pag-asa ng bayan. First great poem in Spanish written by a Filipino. Isa rin daw ito sa mga tulang in wikang Espanyol na isinulat ng isang mamamayang Pilipino. The next literature of Rizal, which is the Council of the Gods noong 1880. Ito ay mas kilala sa tawag na El Consejo de los Dioses, submitted to another contest by the Artistic Literary Lyceum. Noong taong 1880 ay sumali ulit si Rizal sa contest na sinalihan niya noong 1879, which is the Liceo Artistico Literario. Awarded first prize, receiving a gold ring with Cervantes bust. Despite of all the objections sa dramang ito, ay si Rizal pa rin ang tinanghal sa unang prize. At ang na-receive ni Rizal ay isang gintong singsing na kung saan may ukit ng imahe ni Miguel de Cervantes na isang Espanyol na manunulat ng Don Quixote. An allegorical drama based on Greek classics paralleling Homer, Virgil, and Cervantes. The Council of the Gods ay isang allegorical drama na hango rin sa mga classical stories ng mga Greeks. Pinakita rito ang pagkilala sa mga mauhusay na manunulat tulad ni Homer, Virgil at Cervantes bilang mga Diyos. Other literary works, narito rin ang mga iba't ibang isinulat ni Rizal. Una rito ay ang Junto al Pasig or in English, Beside the Pasig. A Zarzuela stage by the Athenians on December 8, 1880. Ito ay ginawa ng mga Athenians in Zarzuela Way noong December 8, 1880. Ito ay itinanghal nila sa pamamagitan ng may kasamang musika, sayaw at dula. A Filipinas in 1880. A sonnet written for the album of the Society of Sculptures. Ang pangalawa sa listahan ay ang A Filipinas na kung saan ito ay isang tula na ipinapahayag ni Rizal ang kanyang pagmamahal sa Pilipinas at ang kahalagahan ng kalayaan at pag-unlad ng bansa. Isinulat niya ito in a sonnet way or written na kung saan may 14 na linya at isang tiyak na sukat at tugma. Ibn Aziz A. Mahoma in 1879, a poem declaimed by Atenean Manuel Fernandez. Ang pangatlo sa listahan ay ang Ibn Aziz A. Mahoma na isinulat ni Rizal noong 1879. Ipinahayag ito o binigkas ni Manuel Fernandez, isang estudyante sa Ateneo. Ang tula ay may temang tungkol sa mga makasaysayang karakter na si Ibn Aziz at Mahoma. Si Ibn Aziz ay isang leader mula sa kasaysayan ng mga Muslim. At si Mahoma o Muhammad ay isang propeta ng Islam. Sa tula ni Rizal na Ibn Aziz A. Mahoma, ginamit niya ang mga karakter na ito upang magbigay ng mensahe tungkol sa kanilang buhay at pananampalataya. Ang mga tauhang ito ay nagpapakita ng mga mahahalagang aral mula sa kasaysayan at relihiyon. The last one is the LMRP Pablo Ramon in 1881, a poem dedicated to Father Pablo Ramon. Ito na ang panghuli sa ating listahan. Ang LMRP Pablo Ramon ay isang tula ni Jose Rizal na isinulat para kay Padre Pablo Ramon, isang Jesuit na pare at guro ni Rizal sa Ateneo.
Ang MRP ay nangangahulugang Muy Reverendo Padre o lubos na iginagalang na Padre. Sa tula, ipinahayag ni Rizal ang kanyang pagpapahalaga at pasasalamat kay Padre Ramon dahil sa gabay at suporta nito sa kanya. Okay, I will discuss the topic of Rizal visit to Pakil and Pagsanhan. May 1881, summer month. Dito nga pinuntahan nila yung famous shrine of Virgen Maria de los Dolores. Kasama niya dito ang kanyang mga kapatid na sina Saturnina, Maria, Trinidad at ibang mga kaibigan na babae. Nakarating sila doon gamit na tinatawag na kasko o bangka from Calamba, Laguna to Pakil. At ang talagang dinayo nila doon, bukod sa Virgen Maria de los Dolores, ay ang famous Toromba. Ibig sabihin, people dancing in the street. About Virgen din. Nag-stay din sila sa Pakil dahil nga fiesta ng Virgen. From Pakil, they side trip Pagsanhan. Meron siyang dalawang reason. Una, it was a native town of Leonor Valenzuela. Siguro gusto niya lang makita pero ang pinaka-reason niya dito ay to see Pagsanhan Falls. Ayun lang ang travel episode ni Rizal sa aking report. And the next one topic is Champion of Filipino Student. Bakit naman siya tinawag na Champion of Filipino Student? Si Rizal sumasali din siya sa mga fights against arrogant Spanish student. Rizal, he founded 1880 Secret Society of Filipino Student in UST na tinatawag na Compañerismo or Comradeship. Ang mga member na ito ay tinatawag na Companions of Jehu. He is a chief of society with his cousin from Batangas, Galicano, Apisable. As a secretary and as a chief, he led the Philippines into combat against Spanish students in secret fights. May include din natin dito na hindi lang siya puro sulat pala, marunong din pala siyang makipaglaban. Thank you. Unhappy days at the UST. Si Rizal hindi nasisiyahan sa kanyang pag-aaral sa Dominican Institution dahil sa sumusunod na mga kadahilanan. Number 1, ang mga professor sa Dominican hindi maganda ang pakikitungo sa kanya. Marahil ay nagkaroon siya ng negatibong karanasan sa kanila tulad ng diskriminasyon o kawalan ng pagtanggap dahil sa kanyang pagiging Pilipino. Ang mga mag-aaral na Pilipino ay nakaranas ng diskriminasyon sa lahi mula sa mga Espanyol. Ito ay isang pangkaraniwang karanasan ng mga Pilipino noong panahong iyon at maaaring nagdulot ito ng galit at pagkabigo kay Rizal. Number 3, ang mga paraan ng pagtuturo ay luma na at mapanupil. Ang mga pamamaraan ng pagtuturo ay maaaring hindi epektibo at hindi nakakaengganyo sa mga estudyante. At maaaring nagdulot ito ng pagkapagod at pagwala ng interes kay Rizal sa kanyang pag-aaral. Ang mga karanasang ito ni Rizal sa Dominican Institution ay nag-ambag sa kanyang pagiging kritiko sa sistema ng edukasyon ng mga Espanyol at sa kanilang pagtrato sa mga Pilipino. Decision to study abroad. Natapos ni Rizal ang ika-4 na taon ng kanyang pag-aaral sa medisina. Nagdesisyon siyang mag-aral sa Espanya. Alam niyang hindi papayag ang kanyang mga magulang, lalo na ang kanyang ina. Kaya hindi na niya hinanap ang kanilang pahintulot at basbas. Ito ang unang pagkakataon na lumabas ng bansa si Rizal nang hindi humingi ng permiso sa kanyang mga magulang.